Yun, pakita ko sa inyo or turuan ko kayo paano magdagdag ng outlet or convenience outlet. Let's say, finish na yung ganitong wall. Yun, para maiwasan natin na hindi natin lulubog siya or hindi tayo magbakbak or magsira ng pader. Pakita ko sa inyo mag-install ng ganitong convenience outlet. Kasi let's say, sabihin natin, kabili ng additional ref or appliances. Tapos wala kayong outlet. Ayan, kagaya nito, open space siya. Magdadagdag tayo or meron siyang outlet malayo doon sa pagpupwesto niyang bago appliances. Ito, gamit lang tayo ng ito, plastic molding. Ito yung molding natin. Yan. Size nito is 3/4. Then Amco box para pagkakabito ng ating outlet. THN wire number 12 kasi outlet yung gagamitin natin, kaya 3.5 or number 12. Then convenience outlet, so universal na pinabili ko kasi para let's say sabihin natin bilog yung pang-plug nila, hindi na kailangan mag-adapter. Yun. So naliya ko na yung jumper. Yung jumper niya, yan. Yung pag-jumper ng gantong outlet, may video tayo nun kung paano mag-jumper ng convenience outlet at mga switch, guys. Yun. Yun, una muna natin kakabit itong Amco box. Yan, dito natin lalagay. Yan. Ang gagamitin natin to, nail gun na lang, hindi na tayo magdi-drill. Yan. Binili tayo ni misis ko ng nail gun para daw mas mapabilis yung trabaho, guys. Yan. Ini-nail gun na lang natin to para mas mabilis natin ikabit yung ating Amco box. Yan. Pakita ko sa inyo paano gamitin yung nail gun na bili ng aking misis. At saka pagkakabit nito gamit ang nail gun. Yun guys, nail gun natin. Yun, kahit buhos yung semento, kahit sa bakal, natagos yung ating bala ng nail gun, guys. Yun, paggagamit nga lang ito, kailangan nyo maglagay ng earplug sa inyong tenga kasi medyo kumbaga nakakabingi din. Yan. Pero nakakapagpabilis ng trabaho natin yung pagkakabit ng Amco box natin, tsaka nitong ating plastic molding. Yan. Yung bala din ito, mayroong mga yung may clamp na, yun. Yan, tapos magwa-wiring na tayo. Inuna lang natin tong ating paglalagyan ng wire, tong plastic molding, tsaka itong ating Amco box, guys. Dito natin kakabit yung ating outlet na dagdag dito sa bagong appliances. Ngayon, naisip na natin yung ating pagdadaanan ng wire, tsaka pagkakabitan ng outlet. Yan, yung ating Amco box, tsaka yung ating plastic molding papunta sa source niya or pagkukuhanan na outlet. Ngayon, magwa-wiring naman tayo. Ayan. Ito na yung outlet natin. Ayan. May jumper na rin to. Tapos yung wire niya, dito ko siya kinabit. Ayan. Sa dalawang yan. Kasi ito, may connection kasi naka-jumper na naman. Ngayon, lalagay ko na lang ito dito sa ating Amco box. Dito natin lalagay yung wire. Ayan. May butas yan dito, guys. And dyan na natin papasok yung ating wire natin. Papasukin ko lang. Isusot ko lang to, then i-screw ko na lang siya, guys, na ganyan. E, ganyan mangyayari sa kanya kapag naka-fix na siya sa box natin. Isusot lang natin itong wire natin, itong outlet natin dito. Ayan. Then after natin ilusot itong outlet dito sa cover ng Amco box natin, iyan na natin yung wire. Yung wire dito lang siya, guys. Ayan. Tapos may cover naman tong ating plastic molding. Ayan, ganyan may itsura. Pero dapat meron kayong spare na wire dito. Ayan. Kaya naglalagay tayo ng spare or allowance para halimbawa nagka-problema tong outlet. Let's say nasira, nasunog, yun. Hindi natin kailangan magpalit ng wire. Kakat lang natin siya dito. Or babawasan lang natin yung part na nasunog, na nadamay or na sa ating outlet. Ayan. Magagamit na ulit natin yung wire. Hindi natin kailangan magpalit ng wire. Kaya kailangan may spare na ganyan siya. Tapos papasok nyo lang tong outlet dito, guys. Ayan. Then, screw natin to. Ayan. Tapos natin i-screw or i-fix yung ating outlet. Pwede natin ilagay yung cover nya.
Yan, after ng cover niya, ito naman ang ating wire yung lagyan ng cover. Cover lang ng ating plastic molding yan. Ganyan lang yan. Dire-diretso hanggang dun sa dulo ng ating plastic molding. Yan, na-fix na natin yung ating outlet tsaka itong ating plastic molding yan. I-cover na rin yung ating mga wire. Ngayon ito naman, pag-splice nito or pagtatap dito, dito lang natin siya i-connect guys. Pipigtail natin. Huwag natin i-connect ba, ito yung extra, may existing outlet na. Tapos magdadagdag na yung extra outlet. Huwag natin dito i-connect kasi let's say sabihin natin nag full load siya or ginamit na lahat ng outlet na diagdag natin. Dadaan pa siya dito yung current niya. Tendency na pwede masunog itong outlet na to kasi syempre yung current na ginagamit natin dito sa bago nating outlet, yun, pwede siyang mas makadagdag, kumbaga nakakadagdag pa siya ng load dito, pwede siyang masunog itong outlet natin. Kaya gagawin natin, pipigtail natin. Pag sabing pipigtail natin, itong wire na to, yung ating wire papunta sa bagong outlet, dito natin siya kukonect. Isa dito, tsaka isa dito. Yan yung source na galing sa mismong sa mismong source or sa breaker na. Yan, dito natin kukonect yan guys. Yan, dito naman bago tayo nagdagdag ng outlet, chinek ko muna kung kakayanin pa kasi sa isang outlet or linya ng sirketo ng breaker, may limit lang kung ilan yung outlet niya. Ngayon, kung nagdagdag pa tayo, ganito. Ito galing na kay circuit breaker itong linyan to. Yan, yung linyang yan. Ngayon ito, may papunta pa siya dyan. Ito ilaw lang. Kasi pag inopen ko to, yun o. Tsaka nakuwash yung ilaw. Tsaka, tinester ko rin kung may iba pang load na nagana sa kanya. Chinek ko yung ibang outlet. Ngayon, may nakaplug naman doon kasi nagawa silinda para istong ng ceiling. Nakaplug yung mga barena, mga drill. Nagdi-drill sila, hindi dito konektado. Iba yung circuit breaker na yan. Check ko to. Ito is walang load. Ayan. Yun o, naka-zero siya ngayon. Then, pag inopen ko yung switch natin, yun o, tsaka lang nagkakaroon siya ng load. Off ko ulit. Yan, back to zero. Ibig sabihin, kakayanin yung idadagdag natin na outlet kasi hindi lang basta tayo dapat magdagdag ng outlet sa isang gantong convenience outlet. Check din natin kung kakayanin pa ng load or hindi na, kung pwede pa magdagdag kasi pwedeng makompromise yung itong wire, masunog. At the same time, yung breaker natin pwede din mag-trip lagi kasi overload na nga siya. Yan, kung mapapansin nyo, ayan o, naka-pigtail lang. Displace ko lang, hindi tayo nag-connect dito. Yan, kasi pwede masunog nga itong outlet ito kapag dito natin siya kinabit. Kumbaga, dumaan pa siya dito sa jumper. Yan, pero ito, yan, from source na, naka-pigtail na yung wire natin. Dapat ganyan yung gagawin nyo para hindi masunog yung existing na outlet or yung dadaanan na outlet ng ating additional outlet ulit. Yan, puro outlet tayo. Yun, yan na yung ating linya. Yun na nga pala yung ating additional na outlet guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, 2-prong lang yung ating outlet or yung plug natin. Tapos may ground siya. I-ground ko na rin siya. Yan. Tapos yung likod niya. Yan. May ground yan. Tapos yun. Konektado siya. Naka-ground siya guys. Yun. Kasi napaka-importante naka-ground yung appliances natin. Kasi mga power surge. Although meron siyang AVR, dapat itong AVR dapat naka-ano rin. Naka-ground din guys. Yun, naka-ground din dapat siya. Kasi nga, doon niya itatapon yung mga sobrang current. May iwasan natin na masira yung ating appliances. Then, isa pa, safe din sa atin sa paggamit natin ng appliances. Kasi minsan, yung appliances natin, kakaroon niya ng body ground.